Balik po tayo sa mga balita, kalunos-lunos ang pangyayaring ito dahil isa po ang kumpirmadong patay, 3 sugatan matapos araruhin ng UV Express ang mga motor dano sa kahabaan ng Commonwealth Avenue bago magtanghali. Agad namang naaresto ang suspect na tila wala sa sarili. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano ang nangyari doon sa driver na ba't ganun ang ginawa niya? Alex, yan nga yung patuloy na iniimbestigahan itong Traffic Sector 5 at base sa initial na investigasyon lumalabas na madalas daw na nawawala sa sarili itong suspect base na rin doon sa pakikipag-usap nila sa misis nito. Kanina Alex, nilinaw din ng pulisya na hindi road rage itong nangyaring insidente kung saan 13 motorsiklo at isang kotse ang binangga nitong UV Express driver. Mag-alas 12 ng tanghali kanina nang araruhin ng UV Express na ito ang mga motorsiklo na nakaparada sa harap ng Commission on Human Rights sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero nagdire-diretso lang ang driver na tila walang nangyari. Kwento ng motorcycle rider na si Reynan, nakahinto sila sa lugar dahil tinutulungan nila noon ang kapwa nila rider na nasugatan matapos unang beses na banggain ng UV Express. Ang eksena na nakuha na ng video, pangalawang beses na raw ng pagtatangka sa rider. May umabol sa kanya, parang inahabol tapos yun, may binabangga-bangga na siya nun. Tapos umikot sa Shopwise, tapos pagbalik, binangga niya na kami. Kayo ulit? Yung tumulong, pati yung nakaupo. Mabuti na lang daw at nakaharang ang 2 motorsiklo sa unahan, kaya hindi sila napuruhan. Talagang papatayin niya na po yung unang binangga niya. Talagang papatayin niya na talaga. Sasadyain niya na. Kung wala talaga yung motor namin doon, yan, katulad yan, motor ko yun yan. Patay na talaga yung tao doon. Agad namang naisugod sa ospital ang biktima. Ayon sa kanyang kapatid, nasa maayos na kondisyon na ang biktimang si RJ. May bumasag daw po ng side mirror niya, pero nung nakausap ko naman po yung kapatid ko sa ospital, hindi naman daw po niya nakagitgitan o kinat yung driver na yun. Nagulat na lang daw po siya, binangga na po siya. Kami po, pamilya namin, sure po kaming magkakaso po sa driver. Kasi bakit ka po babalik? Babalikan mo yung tao, babanggain mo lang. Sasabihin nila wala daw sa pag-iisip. Siyempre babalik ka doon kasi tatapusin mo yung sinimulan mo. Pero ayon sa pulisya, bukod sa grupo ng mga rider, marami pang binangga sa kalsada ang sospek. Nasa 13 motorsiklo at isang kotse ang binangga ng sospek. Ayon kay Lieutenant General Geoffrey Lim, hepe ng QCPD Traffic Unit, 3 ang nasugatan habang isa na ang kumpirmadong namatay. Agad namang naaresto ang sospek sa Tandang Sora Avenue kasama ang wasak niyang sasakyan. Nakilala ang sospek na si Ruel de la Serna na tila wala pa sa sarili. Hindi na po ako magsasalita. Kasi dami na namin dyan. Pagod na po ako, sir. Dinala na siya sa ospital para sa medical check-up at para isailalim sa drug test. Dagsa naman sa Traffic Sector 5 ang mga biktima para maghain ng reklamo laban sa sospek. Alex, ayon dito sa QCPD Traffic Sector 5, lumalabas na nagnegatibo sa alcohol test itong ang suspect, pero kasalukuyan pa rin hinihintay yung resulta ng kanyang drug test na isinagawa naman dyan sa PNP Crime Laboratory. At sa ngayon, kasalukuyan ding inaasikaso nitong traffic sector yung mga complainant na dumagsa dito para ihanda yung mga kaso na isasampa dito sa suspect, kabilang na nga yung reckless imprudence resulting to multiple damage to property, multiple physical injury at homicide. Alex. Okay, Mar, dahil nga UV Express yan, nakausap na ba ninyo ang operator at ng PNP? Nakausap na ba ng PNP ang operator itong UV Express? Alex, so far hindi pa lumulutang yung operator nitong UV Express na to, no? Ang tanging nakausap pa lang nitong mga pulis ay yung misis nitong biktima at ang sinasabi niya nga ay may mga pagkakataon daw talaga na nawawala sa sarili itong kanyang asawa. Pero ayon sa pulisya, yan ay beberipikahin nila at isasailalim sa mga test itong suspect para matukoy talaga nila kung ito ba ay lulon sa illegal na droga. Alex. O dahil lang, kaya kung gusto makausap rin
rin yung operator dahil nga malalagay sa alanganin at madidisgrasya yung kanya mga soon-to-be pasahero. Doon bang habang ba nangyari yan ay may mga laman na pasahero ba yan o wala? Alex, yun ang walang impormasyon pa hanggang sa ngayon, no? Dahil base dun sa lumalabas na investigasyon, galing Circle itong suspect at pagbaybay niya sa bahagi ng northbound ay dun siya unang nakasagi nitong rider at umabot daw sa 3 beses na nagpaikot-ikot itong suspect sa kahabaan ng Commonwealth. Kaya marami yung mga nabangga niya ng mga motorsiklo at mga sasakyan hanggang abutan siya ng mga pulis dyan sa kanto ng Tandang Sora Avenue. Alex. Pati LTO ba, nagbigay na ba ng pahayag ng LTO para tingnan ang kanyang record kung maaring may mga traffic violation ito, mayroon na mga infraction na nangyari, ano ba so far, Mar? So far, Alex, wala pang lumalabas na mga pahayag itong Land Transportation Office. Kanina, may mga tauhan sila na nandito rin sa Traffic Sector 5 at kumukuha rin ng mga impormasyon. At ayon doon sa nakausap ko kanina na taga-LTO, malamang i-recommenda nila yung pag-revoke sa lisensya nitong ang suspect. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin, dyan po sa lungsod ng Quezon.